Ang mga aralin sa video na ito ay una, buod ng maikling kwentong Lupang Tinubuan, bahagi 23 hanggang 27 na isinulat ni Narciso G. Reyes. Ikalawa, mga idioma na matatagpuan sa bahagi ng maikling kwentong Lupang Tinubuan at kahulugan nito. Sabay-sabay nating basahin at unawain ang mga pangyayari sa Lupang Tinubuan, bahagi 23 hanggang 27. Ito ay isinulat ni Narciso G. Reyes. Matapos ang makahulugang pag-uusap nila ni Danding at Lolo Tasio, marami pa sanang nais itanong si Danding tungkol sa kanyang ama at sa nakaraan ng kanilang pamilya. Gayunman, nanaig sa kanya ang kamalayang naroon siya sa isang lamay at may mga taong naghahanap na marahil sa kanya sa bahay. Kaya't marahan at magalang niyang pinutol ang kanilang usapan. Iniwan si Lolo Tasio na muling nag-iisa, nakalubog sa mga alaala ng nakaraan. Pagbalik sa bahay, biro siyang tinanong ng isa sa mga pinsan niyang ngayon pa lamang niya lubos na nakilala kung ano ang kanyang pinanood sa bukid. Payak ngunit makahulugan ang naging sagot ni Danding. Ang araw, kasabay nito, napapikit siya dahil sa biglang paglipat mula sa maliwanag na bukid patungo sa agaw dilim ng loob ng bahay na tila nababalot ng lungkot at pagluluksa. Mula sa bahay ay nagtungo ang mga tao sa libingan sa gilid ng simbahan. Sa paglalakad ni Danding, bumalikwas sa kanyang isipan ang malalim na pagninilay tungkol sa kamatayan. Naalala niya ang sumpa ng Diyos kay Adan, ang hatol sa sangkatauhan na magdanas ng hirap, sakit at kamatayan. Para kay Danding, ang libingan ay hindi lamang lugar ng paglilibing, kundi taguan ng kasaysayan ng lahi. Naroon ang alabok ng kanyang mga ninuno, ang bakas ng mga kasapi ng katipunan at ang pinagsama-samang pag-asa, pag-ibig, ligaya, lumbay, pangarap at pagkabigo na minana niya bilang bahagi ng kanyang angkan. Habang naglalakad, magaan ang kanyang pagyapak sa malambot na lupa. Maingat na parabang iginagalang niya ang mga patay at ang mismong lupang kanilang hinihigaan. Iniiwasan niyang masagi kahit ang pinakamaliit na halaman, tanda ng kanyang paggalang sa buhay at kamatayan. Sa libingan, handa na ang hukay. Ang tanging kulang na lamang ay ang pagbaba ng kabaong at ang pagtatabo ng lupa. Ngunit sa huling sandali, binuksan muli ang takip ng kabaong upang masilayan pa ng mga naulila ang mukha ng yumao. Ang sandaling ito ay labis na masakit at puno ng emosyon. Bigla, ang kaninang katahimikan ay nabasag at pumalit ang mga impit na hikbi at piping pananangis, mga iyak na hindi malakas ngunit lalong tumatagos sa puso. Ang katahimikang iyon ay napalitan ng lungkot na higit pang nakadudurog kaysa sa malakas na pag-iyak, hudyat ng ganap na pamamaalam. Ating nabasa at naunawaan ang bahagi 23 hanggang 27 ng maikling kwentong Lupang Tinubuan na isinulat ni Narciso G. Reyes. Dumako tayo sa mga idioma na matatagpuan sa bahaging ito ng maikling kwento kasabay nating unawain ang kahulugan. Una, iniwan ang matanda sa mga alaala nito. Hindi literal na iniwan lamang si Lolo Tasio, kundi hinayaan siyang manatili sa paggunita at pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ipinahihiwatig nito ang malalim na pagkalubog ng matanda sa kanyang alaala at ang paggalang ni Danding sa katahimikan at damdaming iyon. Ikalawa,
agaw-dilim, kalagayan ng liwanag na hindi ganap na maliwanag at hindi rin lubos na madilim. Bukod sa literal na liwanag sa loob ng bahay, sinisimbolo rin ito ang damdaming nalilito at mabigat, ang pagitan ng buhay at kamatayan, liwanag at dilim. Ikatlo, batbat sakit na pagkakawalay, pagkakahiwalay na puno ng matinding paghihirap at kirot. Tumutukoy ito sa kamatayan bilang pinakamasakit na uri ng paghihiwalay, na tanging kamatayan lamang din ang makapagwawakas. Ikaapat, ang alabok ng kanyang ninuno, ang mga labi ng mga naunang henerasyon ng kanyang pamilya. Hindi lamang pisikal na alabok ang tinutukoy, kundi ang kasaysayan, alaala at buhay na nagdaan ng kanyang angkan. Ikalima, magaan ang pagyapak, maingat at marahang paglakad. Idiomatikong ipinahihiwatig ang paggalang ni Danding sa libingan at sa mga namatay, pati na rin ang kanyang maingat na pakikitungo sa damdamin ng iba. Ika-anim, nabasag ang katahimikan, natigil o nawala ang dating katahimikan, ginamit upang ipakita ang biglang pagputok ng damdamin mula sa tahimik na pagluluksa patungo sa paglabas ng sama ng loob at lungkot. Ikapito, impit na mga hikbi, mga iyak na pinipigil at hindi malakas. Ipinapakita ang matinding lungkot na hindi na kailangang isigaw. Mas masakit ang tahimik na pag-iyak kaysa sa malakas na paghikbi. At ikawalo, piping pananangis, tahimik ngunit malalim na pag-iyak. Nagpapakita ito ng dalamhating hindi maipahayag sa salita o tinig, ngunit damang-dama sa puso. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.